we will strongly support the statement by the bishop and the diocese kabahin ni ini tungod kay number one, kulang magunis consultation. Murag ning tungha ra man ni kalit. We know nga way back in 2014, gisugdan na ni Maruhas. You know, Correct. during the time of Pinoy, di pa to Duterte administration. So it was Maruhas, iyatong brainchild and with the Bacolod guys na usahon ka region ang Negros Oriental o Occidental. And then wapay mention sa wapay mention Siquijor. Siquijor niya to at that time. Only Negros Oriental and Occidental. Usahon lang. I don't know kung ang nahitabo ba kaniya to Iloilo and Bacolod dili kay magkasabot. You know, Bacolod dili gustong magpaulay sa Iloilo. Ang Iloilo gusto sa nang maoy sikat. Sila mo'y Something like kusgan. Oo. Na moyo ko nga in terms nga kita sab sa dumagiti gidevelan ta. Kay kono sunod-sunod ta Cebu. Things like that. Meaning Murag kumbaga gihulhugan. Mura tag mga kuan ani, mura sinalikway. So mag-usa ta something like that. But then you know, way back in 1997, somewhere there 1997, there was a meeting way before nga maghisgot ni kabahin og NIR. They meeting dito sa Cebu with Singapore officials and consultants. I was there. I was with National Power Corporation then. We were invited and, for the development of Visayas that time. So Singapore consultants and officials were there. And the governors, no congressmen, governors of Visayas, practically the entire Visayas was there. Although there were absent mga uwan sa Panay, I think some are not completely represented at the time. But I can imagine, I can relate na there was a big question of who will lead in the Visayas. So iya na ang mga gobernador niya to og ingon nga okay sa tagbilaran kay tourist and so on so forth. Ato po si aning matandog iyang galag aning Dodo Masias atong gobernador kaya nato. Di geothermal di asa Negros. Negros Oriental and so forth. Kami dito tagaan mi ninyo something like that. And then si Tingting de la Serna sa Cebu, we are the ang unsay problema ninyo mudagan gyud mo din mo and so forth. It just happened nga ang usap pa di ang latest may presentar and so forth. Nga sila mas maayo dito tagaan o more development or they have a bigger geothermal field, something like that. And then naulahi si pag-abot si Governor Coscolluela sa Negros Occidental. It was a blessing in disguise. But then when he was asked about the role of the capital cities in Visayas, si Governor Coscolluela, without hearing katong mga discussions before that, kaya na-late man siya tungkol sa flight niya na-late. Iyon siya nga, by all means, we have to support Cebu. Diya pala nakita niya nga, ang center yun of gravity for Visayas is Cebu. So we have to support. That's our showcase. That's our kung mag-window shopping pa mo na ato dito. So we support. Kita tanan. We have to show our support, something like that. Then commerce and trade is basically Cebu. Maybe Bacolod and Iloilo can contribute to Dumaguete, Tagbilaran, and so forth. But wise kayo ang ingon nga sa usa ka area doon namang gyoy usa ka syudad nga maugyo atong tabangan. Otherwise ug maiyata nothing will happen. So I can just imagine nga tangtangon tagikan sa Cebu ang Negros Oriental o Dumaguete. Even Siquijor and so forth. Nga upat raman ka probinsya sa tawagan ng sa Region 7. Region 7. I don't know because probably because of political moves, no? Dili man gikan sa mga tao mismo nga dunay claimor nga mubiya gikan sa Cebu sa Region 7. So it was initiated by a political move during the time, I think 2014 by Maruhas sa dihang hapit niya siya mulan sa pagka-presidente. So kato mo we were hearing the time nga in order to solidify the Negros vote. So that was basically political motive. So
Sa inyong gihimo nga meeting sir, dunay sulat nga ni come up ang bishop nato. Yes. So, we would like everybody in the diocese of Dumaguete and elsewhere, that includes Siquijor and even beyond Himalalod nga may northern boundaries ato diocese up to the city of kining Canlaon. This letter pagawas ni Bishop Cortez, ang atong obispo, Most Reverend Julito B. Cortez. Actually, kini nga sulata niadto pa ni March 25. Pagka hibalo na nato nga doon na ni saka na dahil dito sa Congress, dito sa Senate, unya pirmahanan na lang ni Presidente BBM. Marcos. Oo. So, nakalitan ta ba? Kaya we thought nga, wala na itong isyuha kanito. Kaya wala mo ito ma-discuss maayos sa unang panahon. Oo. Mga politiko naman ito yung discuss. Apag kita kahibaw unsay unod sa maong balaod nun. Right. And then, after a lot of press releases, mga posts diya sa Facebook and so forth, from the Senate and so on, sa mga supporters sa Bacolod and so forth, na hapit na ni pirmahan ni President Marcos Jr. So na-alarma ang diocese bishop, na-alarma nga we have to move fast. We have to register our atong posisyon. Despite nga walay proper consultation, that there should be a just and fair consultation. Dapat mahibawaan sa mga tao nga doon ay naglihok din sa diocese of Dumaguete. Correct. Oo. Kay mao man nakikinahanglan. Naminaw bitaw ko sa inyong interview ni Mr. Espina kagahapon. He was right. Puro man magbinyo gud ta. This becomes a long-term kining engagement. Oo. Mahitabo na naa. Dapat dunay ila-ila usa. Correct. So kining sulat nga gipublish starting sa hapon nga diya gipaagi nato sa gipaagi sa Rappler, gipaagi sa kining Facebook. This is actually the copy of the letter of the diocese to President Ferdinand Marcos. Sumabasa diha tanan ang posisyon ngano nga ni-register sa iyang tawag tang wa pag-uyon. Dili nga move karon sa Congress ug Senate. So, Sanglit pirma na lamang Marcos ang kulang, no? mao na nahitabo kay number one, this is unfair because there was no proper consultation. Wa yun din, gihilom-hilom ra ba? Gihilom-hilom ra ni ang nahitabo nga, uy, pirmahan na naman lang di ay. So, murag gitago ba? I don't know. I don't know, nahitabo ba ni? Galabi sa mga katawhan nato sa Siquijor, labi na gyud diri sa Negros Oriental, walay nabati nga dunay gipigayon nga pagpahibalos publiko, walay mga meetings or tigom sa mga barangay or baka pag-gather o mga representative para other sectors nga magtuki og pagkuha silang habig pabor ba o dili ning Negros Island region. So kalit kaayo baghigala nga mura na lang humana pasar na sa third and final reading. Unya pirma na lang Presidente Marcos ang kulang mga higala. So at least karon himo tas ato ang lakang usab sa ato ang aksyon, no, ang atong Diocese of Dumaguete aron sa makausap pa basin na lang, no, mabasa ni Presidente Marcos unya paminawon ta ang atong katawhan sa Negros Oriental ug sa Siquijor. Doon ay gilista din nga mga rason ngano nga against ta sa NIR. Ako lang ni basahon because Sige, this was sir. the comprehensive output gahapon. Number one, no comprehensive information dissemination about what NIR is about. Basta kaingon sila nga mga pormag bagong region and so forth. Mao na. Tagang development. Kanagan sa mga tao ang kay baluon sa ni siya. And then second, there was no just and fair consultation. In kalitan probably they were only consulting themselves and their supporters, but not us
ang general public. Mm. This means a lot to the future of course, Negros Occidental, Negros Oriental, and karon giapil ang Siquijor. And there was no due process. That's what one ang mga output kagahapon. No public hearing to seek sectoral convergence. Oo, correct. Walay public hearing. Perceived to be disadvantageous to Negros Oriental and especially Siquijor. Why? Because of the big differences in size and population. Negros Occidental has 7 districts and 11 cities compared to Negros Oriental, which has only 3 districts and 6 cities. Ganon. Now, iniabot na niya, this will be a game of numbers. Correct. You know what? Oo. This will be a game of numbers. Musamot man ang ingon sila nga dihado ta sa Cebu, musamot pataan eh. Because, Musamot tagdihado sa Occidental. 7:3. Ganon. Now, kining cultural difference, I will not delve so much on this, and even this linguistic difference. Tungod kay Cebuano dire, Ilonggo sa dito. Pikas, di kayo mo discuss diya. I'm not an expert to that. Sa cultural difference, di sab ko kayo mo discuss diya, no. Now, this proposal is perceived to come from the initiative of powerful politicians rather than coming from the demand of the people. Muna itong gipasiyo na ganina nga diskusyon. Oo. Gikan is mga politiko. Dili ni gikan Sa mga tao. Di wa mo yung mga tao nga maglisod na may kontak sa Cebu, maglisod na may pakig lambigit sa Cebu and so forth. That's why I am including the commerce and trade flow between Dumaguete and Cebu, which has for so many years. Wa pa ta mga tao, mo na ni ang trend. So I'm going back to what Governor Coscolwila was saying way back in the 90s. Nga ang trend manggod, ang capital city for Visayas is Cebu. Natural guna na. So we just have to support something like that. And let the development spread regionally from Cebu. Something, parang doon na tayo ka show window ba, for example. Now, creating NIR will be costly. It will cost billions. Ang pangutaan na, is it necessary? Ang paggasto og billions of pesos. Because you'll be creating separate regional offices and so forth. And then, ato ra bang hibawan, kaniya to, sige pa ng istorya, kaniya, anas Mabinay, anas Kabangkalan, ang mga regional centers, mga opisina, para di kayo layo sa Dumaguete, pwede sa matravel sa taga Bacolod. But karong bag-o, doon na it's not confirmed, that they're preparing luna dito, kay sila may doon ay Dakong area. airport dito sa Bacolod. Kato napita sa sila ang government center or what. Ipasa din ang ubang opisina din towards Dumaguete. Which nisamot ka Layo. lisod. Now, I was using Google last night and tried to examine kanang gitawag natog flow of transportation and so forth, coordination, flow of trade, commerce, and so forth. Now, between Dumaguete and Bacolod via Mabinay, that is 217 kilometers. 217. Yeah, and then you will travel that by average, taway putol-putol, walay nakahara, and so forth. 4 hours and 26 minutes. Correct. Oh. And then, og balhino ni dito sa Silay, ato na tamudil dapita sa Silay, it will become 242 kilometers. And your travel time will be 4 hours and 56 minutes. So almost 5 hours. Almost 5 hours. Og manaagi. According to Mr. Google. Oo. Pero mabisig yun ang dalan. That's one thing. Oo. That's one thing. Abot Because ang mga 6 hours siguro. I've been to Bacolod this week, no? Niagi ko Bacolod. Gikan ko Batangas and so forth. Saan eh? Yan ay nautical highway. Traffic na good po ang Bacolod. Traffic. Huwag natin gapil din ang effect sa traffic. Okay. Hasta Dumaguete, nag-traffic na magani. Correct. Oo. Okay. From Dumaguete to Mabinay, kung naapas Mabinay, that's about 93.1 kilometers. You can travel that in about 2 hours and 22 minutes. So, dako ang diferensya. Kung Dumaguete, kini alang sa Tagisikihor,
Dumaguete and Siquijor will be about 37 kilometers. 1 hour na ma-travel, no? 1 hour. Oh. 1 hour, 15 minutes, something. But then, nagtanaw ta sa mga distances ba? What I'm trying to project din unsay metabo sa atong flow of commerce sa mga transaction. Kay kadaghanan ba, if not the majority yun sa atong mga suppliers and support nga nag-support diri sa mga businesses sa Dumaguete. Cebu. It's Cebu, basically Cebu, no? Kaya layo naman to Manila. Of course, doon ay Manila, but basically Cebu. That's a very kining busy trade route, Cebu, Dumaguete. Sa Dumaguete o Bacolod, dili kay kakaingon ana. You don't have that kind of volume sa transaction. Especially ato mga dalan karon diri sa going Bacolod, medyo kuan, di pagid kaayo safety, no? Okay naman. So, the way I look at it is okay naman. Especially in the Naray mga- cities outside. No? Oo. And kaysa kanya to 10-15 years back, medyo lisod-lisod pa. So, ato pong gilantaw din ang mode of transportation nga makato tag Cebu. Makato kag Cebu through magland trip. Pinay mo cross ka sa channel sa Sibulan, paingon nga to. Okay, you can do that. You can also do by boat. Magabi ka mo sakay, abot kag Barko. Cebu. Buntag ka moabot. Or doon na may aeroplano nga flight Cebu Dumaguete, which will only be about 20 minutes. 20, Naka. 25. Now, if you go to Bacolod, wakay choice, you have to go land trip. You have to deal with the 217 kilometers. Normal run, something like that. Now, I'm talking about Siquijor now, nga naapil na ni sila dire. Siquijor, between Siquijor and Dumaguete, it's about 37 kilometers. As I said, mga 1 hour or so travel. But then kung ang taga Siquijor mo ato sa Cebu, mo deal sila sa Cebu, you have to go to the Liloan port na may biyahe diya. Nanay Luluan. Kaya ari sila sa Dumaguete mo labang na po sila to sa Liloan and so forth to Cebu. So basically the same as the Dumaguete scenario. Kung Siquijor to Liloan port, that's about 65.7 kilometers, mga 3 hours 7 minutes nila. And then magland trip pa yun sa Cebu. Okay. Take note. Kung Siquijor to Bacolod, normal ran, inig sakay nimo sa barko or fast craft gikan sa Siquijor, pag abot sa Dumaguete, makasakay na yung walay bugto, abot sa Siquijor. It will take the Siquijor people to travel Bacolod. 250 kilometers, 243 kilometers. This will take some 6 hours and 30 minutes nga travel. Okay. Kung panalitang ato na sa Silay, ibutang sa taga Bacolod ang kini mga government centers sa region nga ilang boat nga put up ang INAR. Then Siquijor to Silay, this will increase to 271 kilometers ang travel time sa taga Siquijor. Mga maabot sila og 7 hours and 8 minutes ang travel. So I'm just presenting this nga unsa ang kalisod or unsa ang Gilayon, diferensya sa distansya. mga gilayon o how commerce and trade will flow kung adto na ta model sa Bacolod or Correct. sa Silay, something like that. Sir, padayon ta katong may kalabigitan sa plato, mo gasto, mormogahin og billions of pesos ang ato ang national government. Yes, definitely, Ton. Kay kini pag-realign sa mga offices and then put up a regional center. Dili ni sayon. So it will take a lot of money, billions. Now, pag-put up sa, for example, realign sa PNP, sa Customs, sa DILG, sa COMELEC, or all others, mga national offices within the region. This will cost a lot of money. This will run to billions. Napangutana is that necessary? Nganong dili man nato na mahimo karon. Na I was listening to Mr. Espina yesterday. Katong giingon niya nga, how about kining enhancing the use of the digital and the
the technology karon sa communication and so forth to bring about a good kining flow sa communication and coordination in the government. Ganun dili man ingon ana. So kining improve the coordination between Iloilo and Bacolod and Dumaguete and Cebu, Tagbilaran and so forth in one region. Nganong di man himo ninyo na ana? Nganong mangyod nga maghimo mga tagbagong region? Is that necessary? Do we have to spend billions just to have that? Nga po- This is not even initiated by the people. This is initiated by politicians themselves. Gani sir, nagtumbok po to siya nga kanang billions of pesos nga igasto sumpay sa imuhang giingon. Mas may lang gani kunog, mas may gani ito og ibutan na lang maghimo og mga sub-offices. Instead of regional offices, magtukod tag usa ka rehiyon, pwede naman ang regional offices Cebu mubutang og sub-office sa Dumaguete. Wala pa'y problema, kaya doon naman sila mga opisina din. For example, DILG. They go directly, contact directly with DILG Region 7. Ganon, DSWD, tourism, and all those. Naa naman. Naa naman, existing man na. Oh. Karon atong balihon, atong i-realign, maghimo tag central dito sa Bacolod or Silay or wherever, kung himuon nila ni NIR. So, is it necessary nga mo gusto tag iyon na nagkalisod magana ni Pilipinas mo gasto pag yutaan na. Correct. Oo. That's one thing. Now, I think they forgot ang atong mga leaders forgot about the Kaizen method of kining sa hapon pa nga management style, Kaizen method. Ang gigamit sa Toyota nga nahimo lang number 1 automaker in the world in partnership with I think GM ba to. So lahi ang American style management with the kining Japanese. Ang Japanese ang Kaizen is meaning each person suggests to improve the system. Each person meaning down the line ang masses and so forth. In this case atong palakaw sa gobyerno consultation with the people, with the masses. Karon wa man sila may consult nila. O mo nagingon nga sila rin nag-meeting. Sila rin nagsabot-sabot dito sa kauluhan. Sila rin nag-meeting, sila rin po iting-iting. Oo. So mo rin nahitabo kay nakita mo ganat nato nga paspas ang deliberation nila, walay balabag, pabor tanan, o niya paspas kayong ilang diskusyon hantod nga niabot sa third and final reading. So mo na nga napasar gyud ang balaod nun mahigala sa Senado. So oo, so karon nga pirma na lang ning Presidente Marcos sa imong tan-aw sir ang at kaning lakang sa Diocese of Dumaguete headed sa ato aga Bishop Cortez karon para nimo dako kayo ni og kahimuan para mahatagag pagtagad tsansa ang taong bayan. Yeah, number 1 kining gihimong sulat ni Bishop tungod kay busy po kay presidente nga unta mabot na dito ni presidente aron nga iya sang ma-review bitaw. Because basically ang Senate Bill number 2507 mao ni ang propose ni creation of the Negros Island region. So akong basahon dinhi kung makabasa sa inyong mga post diha mga higala sa Facebook na mag-post diha ang kopya sa letter ni Bishop to the President gipakita karon sa mga tao. As I said, niadto pa ni March 25. So good gahapon sa hapon gi-publish ni tungod kay we are running against time. Correct. Okay. Ano ba si Presidente Marcos pag-adto niya sa Cebu. Dito to siya Bacolod man siguro katong dihay interconnection sa inauguration sa Negros, Panay, Cebu interconnection project sa NGCP. He might sign or what. So kinala uta nga ma-review niya and then listen to the sentiments of the people. The people below. Lahi man ang ang pananaw sa mga mga taga-taas. Now, din sa katapusang dapit sa sulat nga pinirmahan ni Bishop og sa mga kaparian akong basahon In light of these compelling considerations, Your Excellency, meaning this address to the President, we respectfully implore you
to wield your executive authority judiciously and veto Senate Bill number 2507 due to a grave lack of fair, just, and truthful consultation. By doing so, you will not only uphold the principles of transparency and participatory governance, but also affirm your commitment to the welfare of all Filipinos. Okay. Sa sunod nga paragraph, niya din attachment, if you could access mga higala, kindly find the atas na ano yung ipadala dito ni President Marcos. Kini. Kindly find attached to this letter the following. Number 1, survey documents from Silliman University. Nagpakita ni dito, doon naghihimong study ang Silliman University. And the news article from the Philippine News Agency, PNA, News Oriental. News article from the Dumaguete Metro Post, which contains sentiments of several stakeholders, majority of whom opposed the NIR proposal. Number 4, names and signatures of priests in Negros Oriental and Siquijor. And then, of course, gini mga contact details of selected signatories. Aron pag-verify yun, maka-verify si Presidente. Correct. Oo. There is ubos, kita. Niyara batas ubos. So, ganun lang. Dapat dili ni madali-dali og pirma, ma-review ni balik ni Presidente. At we insist on consultation. Kadang honest to goodness consultation. Kana at least sa himuon nga consultation sir og do namang gani no pananglitan unsay lakang inis atong pangulo kay I'm sure atong pangulo makabasa sa sulat ni Bishop Cortez makahimo gid siya tarong nga desisyon no niining maong bahina kay alangan pug modritso siya pirma mga higala no unya nakabasa na siya na ining posisyon gikan sa atong Diocese of Dumaguete. Unless kung di siya makabasa, muditso na siya pirma. Yeah, normally ang presidente ko tungod sa iyang kabisi, sa daghang yatubang niya nga mga issues, mga programa, especially mga dagko nga kinay problema sa nasod, external and internal, dili niya sayon nga mo focus din So he depends upon the input given to him by his people, and normally from Congress or Senate. Kung may may kisaw sa Dumaguete, wa may Siquijor, wa may okay, tingali ni pirmahan ko ni. Wala may kuan. Pero ato ipakita nga we don't agree with this. Mao na nga ang sulat, and then of course ang mga tao unta mapasabot pag-ayo nga unsay pros and cons niini. Unsa may mahitabo, kinsa may mabulahan ani. Unay pangutana, mabulahan ba sa Juan de la Cruz di Dumaguete? Di Sibulan? Kinsa may mabulahan yun ani? Correct. Gani ningon si Sir Eric Espina nga atong siyang nahinabi dire nga ang mabulahan ini kadto ra gyung mga opisyal nga naningkamot nga madayon kay lagi dagko kayo ang komisyon matud pa niya sa mga infrastructures projects. Naibalaw ng tana. Sa mga tukuron, sa mga billions of budget nga tukuron nga mga regional offices, matud pang Sir Eric Espina nga makabenepisyo gyud no ang mga magdala sa kontrata mga higala labi na to mga public official daw. Oo. Ningon ni taga Siquijor Zero, mas advantage na mo mga Siquijor nun nga magpabilin sa Region 7 gikan ni Randy. Yeah, kinis Randy wa ni pahibaw wa ni gikonsulta sa Randy. Wala ni pahibala wa kay kahibaw sa Randy kalabot ani So mao na atong panawagan sa ato nga mga tigpaminawan sa Siquijor. Daghang ta mga naminaw karon sa Siquijor. Basta makatawag no, bukas ato ang Globe 0995 664-4755 0917-700-6319. Pwede po sa to Smart 0998-182-4259. Linyas telepono 419-8046. Mga ito ang mga linya mahigala. Pwede po ninyong comment sa Facebook Live na to. Live naman ta mahigala sa DYWC Radyo Bandilyo. Okay? Araw mapaminaw sa dato ang inyong habig. No? Nya, tsansa na ni,
nga makadungog ta sa inyo ha, unsa bad inyong barugana niini, saglit pirma naman lamang sa Pangulo ang kulang. Yeah, mao na karon atong i-emphasize din nga. We need to register our comments, our opposition ba or whatever. This is a free country. But Correct. the way we look at it here, we were hoodwinked. Kuan na ta, ligsan ta ni, diretso na ta. Pakita nga, hapit na pirmahan na sa presidente. Ganon, makaayon nini mo. Mugwapo na ka ni. So, ang resulta sir sa survey sa Siliman niya 2014, ang mga respondents nga nag-oppose gyud no sa NIR initiative mangigala mo kabat og 43.34% kumpara sa nisuporta lamang mangigala nga naa sa 25.83%. Siliman University niya survey ni mangigala gikan sa Siliman University 2014 pa ni no. So katunga no ang katunga mangigala ang ni Babag mokabat og 43.34% ang opposed, ang ni pabor naman 25% lang. Yeah. So makita nimo. That was 2014. Pagkahimugso aning ideya gikan ni Marojas kay of course kining he was running for the presidency in 2016. Natalo man siya. Napag-abot ni President Duterte, giingon nga way budget ni and so forth. Wala niya madayon. Nahilom. And then tungha ra po ni karon dayon, ilang sila ra po konsulta nila. There was no proper and just kining consultation. Maura na. Di kalit naman ni Mulai kabanhaw. bottom line. 2-3 weeks ago, ni kalit naman ni kalami. Now, without informing us, so we were blinded by this development. Now, that is hocus-pocus, I would say. Di mo angay nga buta-butahan ng mga tao. Dili. Mayon ta sir. Mura ba na mo butar ng imong buta-butahan? Correct, oo. Ang mga tao, ang mga botante nga maoy labing himahinungdan unta no nga mapaminaw nato ang ilahang side, mapadayag sa katawhan ang ilang sentimento, pabor ba sila or dili. Pero before that nga ato silang paminawon silang side, ato unang ipasabot nila. Correct. Ato unang ipaklaro, ato unang ipasabot nila, tagaan silang background, unsa man gyud ning NIR. Yeah. Ngano man gyud nga magkinahanglan tang maghulma og NIR? Importante ba nga naagyo NIR or unsa may mga mas angayan pang buhaton gawas ning maghulma tag NIR magahingala? Wala ganyan itong pangutan natin. Is it really necessary? For example, ang trade flow mausab, ang kayuhan mausab, mas mulami ta dire, mas mugwapa ta dire tungod aning NIR. Now, I'm thinking, o panalitan ipaagi man yung survey natural, pabor man ni sa Occidental, sila, pro good sila. Pero kita mo pakita ta sa ato ang gibati, dili ni maayo, in the long run ha, dili ni uska bulan, uska tuig nga eksperimento. Correct, oo. This will take a long time until maybe people in the future mausab na pa sa ilang huna-huna, basig lain na sa mga region. Correct. Pagkakaroon, we have to think about the unsay mga mausab. Makabalda ba sa atong Unsay epekto? unsay epekto, makabalda ba sa ato ang gihimo karon nga especially the trade industry and support coordination with the government agencies, private or public and so forth, or muhinay bang atong negosyo ani o kaha mag-itoy-itoy na lang ta ani or what? Diha to'y gipadungog pod si Sir Eric Espina, sir, atol sa ato ang interview nga kining kumbaga kining paghulma sa NIR, matud pa niya gawas nga dihado gyud ang Sikihor. Gi-mention to niya nga dihado magyud gihapon ang Sikihor ani. O niya bisan gani Ni samot bisan gani ang Negros Oriental, matud pa niya iyang gibalik ang pangutanan nako ton kinsa man ang mas suod sa nasyonal, ang Oriental ba, ang Sikihor ba o Occidental? Kinsa man ang mas daghan og representative?
kay mostly kuno ang mao'y pinakadaghag representative mao'y unang mapaminaw dito sa nasyonal. Wala akong ngayon ganina sa opening nato nga statement ton. This will be a battle of numbers. Mm. It's a numbers game. Mm. So 7 kontra 3. 7 ila, 3 ra ato. Mm. I'm talking of Negros Oriental, no. So we have 3 congressional districts while sila nga to 7. Daan na dia klaro na kaina. Bisag i-appeal na to ang secure nga ikaupat din nato dihado gyapon ta. Now, unlike nga dunay neutralizer o dunay mobali, Correct. while I'm talking about, my mind is now on Region 7, nga bisan og basdaghan sa Cebu, but then doon na pa may taga-tagbilaran nga mubuto for or against anybody or any region or any province. Doon na ba parang equalizer ba? We are not talking about equality actually. Equality is too far. But maybe equity and equity kanang at least makatila pod o kaayuhan bisag gamay ta. Bitaw. We don't stand on the same height with other people. Taga siguro sila. But then makakita sa dagkayuhan gikan ini nga standpoint. Okay. So maglaom ta mga higala, no? Maglaom ta ini Sir Fred nga at least kinigihimo sa atong Diocese of Dumaguete makahatag dig epekto, no? Og pagtagad sa desisyon nga pagabuhian ni Presidente Marcos, no? Sa dili pa niya pirmahan or sa di pa gyud niya pirmahan ni may unta mga higala nga mahatagan og kahigayunan ang taong bayan nga mapaminaw, no? Mo lang gina. Doon ako idugang to, no? Daghan naman sa mga yung apil-apil man ni simbahan. Diba doon na separation of state And church. Now, I would like to borrow this kining example. I heard this from Dr. Henry Sohor, no? Kini kong simbahan o ang estado, ang state. Mura ni og release sa train. Magduyog rin sila, magkuyog. Di gyud sila mag-abot. That's the separation. Pero Okay. the same direction, ha? The same direction. Kay anak man mo tungtong ang train, di ba? Anak man mo tungtong ang train. Mo ni ang mga tao. So meaning, naagyod kanun ay mag-ubay, magkuyog yun ang simbahan o ang estado alang sa kayuhan sa mga tao. Because both are, the state and the church are working towards the benefit of the people. Correct. Oo. So So, murag release sa train. I'm using that allegory because very meaningful. There Correct. is separation, but there is togetherness. Meaning, we travel on the same direction to serve the people. Muna ang mga hilabot ng simbahan. Okay, number 1, who is the state? Ang gobyerno, ang state, muserbi alang sa tao. Kita ron nagaginhawa pa, kitang buhi. Katong patay na din, nato sila masorbihan sa gobyerno. While the church is also serving the people, both katong naginhawa pa o katong wa na. Right? You get me? Correct. This church could not separate itself or could not be together with the state because it is also serving the people who are around. But then the church is still concerned about the spiritual side of the people. Mo nag-iho ko nga, katong nagaginhawa, giserbihan gyapon sa simbahan. Correct. Oo. And so, sa separation of church and the state, di yun sila mag-usa. Taga-simbahan, silduhan sa kining gobyerno and so aron mag-usat not like that or taga-appointment ang taga-simbahan aron mo we have this kind. No, it shall be a partnership. It should be, they are not doon ay separation but there is togetherness. Sige, so sir, basig na kay awhag sa itong mga kaigsunan, labi na sa taga Siquijor, taga Negros Oriental, kalabot ni ini, unsa pay angay na itong himuon, unsa pay posibleng mahimo nato sa dili lamang no sa atong Diocese of Dumaguete, kita mismo mga katawhan sa atong tinagsatagsa or kinaugalingon nga mga inisyatibo. Right. So, ang ato lang din hiton is that we are
trying to atong gipukaw ba ang mga tao to make them alert of what's going on. Not many of us know about the subject matter. So atong paminaw maayo, atong ayagon pag-ayo ang issue kabahayan ining paghimo sa NIR. Number one, what's the purpose ani? Sunod, kinsa may naghimo nini? Is this being backed by the people? Ang people nga kita dias ubos. So, as I said again, the Kaizen method of the Japanese nga you have to listen the feedback from the ordinary people. That's where you get a good kining tumong ordinary direction ang atong panginabuhi as Filipinos, as brothers and sisters, as citizens of Negros Island or Pilang Siquijor. So ganon. In warfare they say not all good ideas come from the generals. Some good ideas come from the foot soldiers. Correct. So ganon. This is the time nga kinahanglan nga motingog o paggawa sa iyang pagtuo o sa iyang gibati ang atong mga kaigsuonan sa Negros Oriental ug Siquijor. Aron pag-examine kung unsay epekto niini, unsay dulngan niini, and then atong hunahon nga dili ni short-term nga arrangement. This will take for some time. And this I said nga dunay moabot sa ugma pa usbo na po nila kay wa sila kaayo niini. It will take some time, but we have already spent so much, in terms of mga lost opportunities, commerce and trade. Unsa may nahitabuan we will no longer be a priority of Cebu or what sa atong trade. Ma-change yun ang flow, ang direction sa atong trade and industry. Okay, so sir, na-text, good morning sir, which is better if the community of Negros Oriental on Siquijor will also participate in the signing of that letter request to the President that everyone be given to the express their concern? Why not? Yes. So Pwede. why not? So we are encouraging that nga madungkan sa presidente unsay gibati diri taga Siquijor o sa taga Negros Oriental. Aron maaninaw gyud niya unsa ang tinuod. Because basically karon ang background nga na siyang atubangan na siyang labisa is coming from politicians. Kita sila gabahin wala man ta mag-ingon or wala pod maingon ang diocese nga against ta og development. Dili gyud wa na. Wa man nato na babagi. Oh. No, ang ato alang man nga consultation. No, Okay na i-educate. number one. Wa may consultation nga tarong gud ani. Even before sir, katong panahon ni Marojas Deres Negros Oriental, no, wala may konkreto or gitawag na tog legitimate consultations Wala. sa public, Wala. and even convergence of representative from different sectors, wala man. Ang ilang consultation dito, mga closed door conferences and so forth, po na may tabobay, ganon. But opening it up to us, to the media and so forth, wala na, mahitabo. Ang mga local executives, chief executives, ato nga mga mayors, ang pagutana napatawag ba, napahibalo ba sila tanan niini? Yo, ang mga mayor, I know, nga Kabalo sila, nasa sila background. doon na sila background yan eh. But then, I think, many of them don't agree with this. So, I think, as we go on consulting with the people and other people of know-how, for example, kinigipanghimo sa Silliman University o sa academe, mapasabot unsa nini agma ayo. Unsa may long-term effect ni ini. Kana. And then unsa magyud makuha nato ani. Ganon. Unsay makuha nato? I'm talking about the simple people. Unsay makuha na ni mo kuanta ani mo asenso ta ani or mo maglisod na hinuon tag maayo ani. Nay message, good morning Sir Anthony. Idol, unsay stand ani nila governor o congressman? Wala man. Wala may asa tong nahibalan nagmeeting silang congressman dito sa Manila, no? Pero wala may gipahibalo diri sa publiko. Wa man po'y press conference si Gob ug si congressman kalabot ini. Even pagpasar sa third and final reading,
human ana wala manggani reaksyon, wala nagpadayag sa mga media, sa mga tao. Kaya aron unta ang mga media mo paabot sa mga tao sa ilahang sentimento. Uy, representative man ko sa Negros Oriental sa 3rd District, 2nd District, 1st District, magpatawag tag press conference, mo himo tag statement kalabot ini para makibalo ang publiko. Wa man. Even ang governor gasigig adto og mga lungsod mga higala kini pangutana lamang. Ang pangutana nibuhi bag statement ang gobernador dito sa mga barangay or mga lungsod nga iyang gibisita. Pabor ba siya or dili? Unsa may kaayuhan or dili or makuha ni ining maong inayar? Wa man takadungog og mga statement gikan nila. So sir, hagipot man atong oras no. Imo na lang mensahe sir sa ato mga katawhan sa Negros Oriental og Siquijor, ato ang mga parokyano taliwala nining maong concern and issue karon nga atong giatubang. Salamat Ton. Sa atong mga tigpaminaw, mga kaigsunan sa Negros Oriental o Siquijor nga naabot ni atong Sibya. We are expounding here pagkakaron ang gihimo nga statement katong sulat sa atong obispo o sa mga kaparian ngadto ni President Marcos. Kabahin ni pagmugna sa bag-o nga Negros Island region. So doon ay mga puntos din nga gipahayag kining sulat ngadto ni Presidente. But we doubt nga nakabasa na si Presidente niini tungod lagi sa iyang busy. That is why although I know nga somebody is pushing this up nga maabot sa table sa Presidente. But right now kinahanglan nga mahibalo ang mga katawhan. Mao'y rason nga kini gipublikar kini maong sulat aron mahibaw-an sa taga Diocese of Dumaguete. Din sa Diocese sa Negros Oriental under the Diocese of Dumaguete o sa Siquijor nga dunay gihimo ang atong simbahan aron pagklaro, pag-aninaw ni ini maong isyu. Okay? Okay. Kipakita din nga doon na dili maayong proseso nga gihimo nila. Ila-ila lang ba? So number one gyud din ang consultation lagi. Consultation dili ka tumudrit sa picturean isag kamot ng mga tao mo na. That is happening. There should be a solid and intelligent discussion about this creation of the NIR. Ganon. Nga unta, mutuhop kini niya masabtan sa tanan tao. Kay kita mang tanan ani mapiktuhan. This will be long term. This means the political life of the province of Negros Oriental and the province of Siquijor. Dili ni kinahanglan dali-dalion and so forth. Mo'y hangyo din nga ato usa nga aninahon doon ay mga puntos. So akong balikon og basa din ang ato mga puntos, mga rason. No comprehensive information dissemination about what NIR is about. No just and fair consultation. No due process. No public hearing to seek sectoral convergence. Perceived to be disadvantageous to Negros Oriental and especially Siquijor. Why? Because of the big difference in size and population and also the representation. Negros Occidental has 7 districts, 7 congressmen, and 11 cities compared to Negros Oriental which has only 3 districts, 2 congressmen, and 6 cities. Doon na gitawag din nga cultural difference, of course. Linguistic difference. And then, kidding number 8, this proposal is perceived to come from the initiative of powerful politicians rather than coming from the demand of the people. Okay. 9, creating NIR will cost billions. The question is it necessary? Transportation from Siquijor and Negros Oriental to Negros Occidental is inconvenient as compared to going to Cebu. Akong i-discuss ka kanina, ang mga distances and the travel time and so on and so forth, the flow of traffic and so forth. No? Akong i-discuss kanina. While separation of Siquijor from Negros Oriental as a province in 1971 was decided through a plebiscite, the creation of NIR has no due consultation. Sila-sila ra.
Now, if the intent is to facilitate the delivery of better services, there is no need to create NIR because there is an option to create sub-regional offices which is less costly. Muna ang 12-point statement sa meeting na mo gagahapon kabahin nini. Okay. Sige, so sir, salamat kayo sa imong pakiguban ining kabuntagon, manghinaota sa ato ka mga kaigsunan, no, nga nakatuhog sila sa lakang sa atong diocese of Dumaguete, headed by Bishop Polito B. Cortez, og sa mga gipasabot karon ni Fred Bagaliano sa ato ang programa, no, nga unta matag usa ka nato matugkad nato og makahimo ta sa ato ang lakang inisyatibo. Kalabot ini kita usab diya sa tatag sa kamangalungsod mo question ta sa ato mga mayors usa man ni mayor usa may kasulti ini usa may kaayuhan nato ani, no, at least mapaminaw ninyo ang ilaw usab nga side og pagpasabot kalabot ni ini. Sila raman na nagplano ana Sir Fred og Sir Idol Anthony unsaon na lang ang voice of the people nga may katungod mo express usab sa ilahang sentimento gikan ni Reggie. Salamat kayo. Sir, walang tayong panahon. Salamat kayo sa imong pakiguban.